Bagamat tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng pamahalaang panlalawigan ng mga programa, hindi nalilimutan ng pamunuan ni Governor Umali ang kapakanan ng mga mahihirap nating kababayan at nangunguna na rito ang kapakanan ng mga katutubong mangyan. Kaya kahit nasa dulo at mga nasa liblib silang lugar, dinadayo ito at sadyang pinupuntahan ng binuong tagapagpatupad ng mga programa para sa mga mahihirap, katuwang ang simbahan, upang alamin ang kanilang mga pangangailangan. Yan ang balitang tinutukan ni Patty Montales. Magkatuwang na nagsagawa ng konsultasyon sa tribo ng mga katutubong bangon sa Sitio Panluan, Barangay Hagan, Bungabong at grupo na Strategic Intervention and Community Focused Action Towards Development o SICAD upang malaman ang pangunahing pangangailangan ng mga ito at matukoy na mga ahensya ang angkop na itutugon sa kanilang pangangailangan. Ang Provincial Care Forum na pinangungunahan ni Bishop Puerlito I. Kahandig ay bahagi ng Conveners Committee na nangangasiwa sa mga pampribadong organisasyon ng programang SICAD. Sa pambungad na programang ginanap sa Panluan Elementary School, piniliwanag sa mga katutubo ni SICAD Provincial Field Coordinator Lydia Muñeca Melgar kasama si PGO and Planning Consultant at SICAD Advisor Olivia Palomaria na aalamin mula sa kanila kung anong likas yaman, katangian at samahan mayroon sa kanilang pamayanan, ano ang tatlong pinakamahalagang pangailangan, ano ang nagawa na at magagawa pa upang matugunan ang mga ito, at sa paanong paraan makatutulong ang pamahalaan at simbahan sa pagtugon sa pangailangan ng kanilang pamayanan. Matapos ito ay hinati na sa siyam na grupo ang mga katutubo ayon sa kanilang sityong kinabibilangan. Bawat grupo ay may facilitator at documentor. Mula sa konsultasyon na pag-alaman ng SICAD na kinakailangan ng mga ito ang tulong ng pamahalaan para sa kanilang kabuhayan, patubig, health center, gamot, palikuran, maayos sa kalsada at tulay. Naging tampok din dito ang palit handog, isang gawain kung saan nakatanggap ng pamaskong handog ang mga katutubo kapalit ng kanilang mga produkto. Bahagi ito na napagkasunduan ng Provincial Care Forum at ng mga leader ng tribong bangon sa naunang konsultasyon noong Disyembre 6, 2013 na ginanap sa Holy Infant Academy Covered Court sa lungsod ng Calapan. Ayon kay Bishop Kahandig, sa halip na bumaba sa kapatagan ng mga ito upang magpalimos lalo na tuwing sasapit ang Kapaskuhan, sisikapin ng simbahan na turuan silang unti-unti ay matigil na ang nakasanayan nilang pagbaba sa kabayanan upang mamasko. Mas mahalagang maramdaman nila na ang mga biyayang natatanggap ay bunga ng kanilang pagsasakripisyo. Sa naturang gawain, 5 kilo ng gabi na kung tawagin ng mga katutubo ay bundo, ang ipinalit ng mga ito katumbas na 3 kilong bigas na mula sa pamahalaang panlalawigan. Ang nabanggit na gawain ay simula pa lang ng mga programa para sa mga katutubong bangon. Tinitiyak ng SICAD ang iisang pagkalinga at pagkilos tungo sa pagpapabuti ng buhay ng mamamayan at pagpapaunlad ng kabuhayan at ekonomiya ng lalawigan. Ang SICAD na binuo ng Administrasyong Umali noong 2011 ay nagsisilbi ngayong epektibong estratehiya ng pamahalaang panlalawigan sa pag-ugat ng mga problema sa kahirapan, makapaglatag ng solusyon at kagyat na matugunan ang pangangailangan ng mamamayang Mindoreño. Kabilang naman sa mga dumalo sa gawain sina DOH Representative Dr. Elsa Alberto, Provincial Social Welfare and Development Officer Teresita Umbao, Education and Employment Services Division Head Antonio Magnaya Jr., kinatawan mula sa Municipal Social Welfare and Development Office at Municipal Health Office ng Bungabong, Mangyan Mission, mga kinatawan mula sa NSO, DPWH at iba pang line agencies, mga kaparian, asihagan, Barangay Captain Danilo Famorcan at kanyang mga opisyales.